Nahirapan ka ba mag-aral ng Korean? Para maintindihan mo ng mabuti ang sasabihin ko ngayon, isipin mo, yung Korean language ay parang joke. Totoo po, kasi pagka minemorize mo, darating ang araw na makakalimutan mo rin. Ito mga chinggo, meron po akong napakagandang tip para po sa inyo lahat. Yaraban! Annyeonghaseyo! Isa pong napakagandang araw sa ating lahat. This is Joshua, Koreano nagtuturo ng Korean sa Tagalog. Nahirapan ka ba mag-aral ng Korean? Bibigyan kita ng 3 tips para ma-master mo ang Korean. Kaya kung gusto mong matuto, tapusin mo hanggang dulo. Kaya bago po tayo magsimula, ay gusto ko pong makisuyo sa inyo lahat na please to subscribe our YouTube and huwag niyo pong kalimutan i-check po ang notification bell para kayo po ay updated pagka meron po tayong panibagong videos. So, paalala lang po, no, bago po tayo magsimula, lahat po ng aking sasabihin dito ay wala pong sinungalingan at syempre, wala rin pong katotohanan. So, lahat po ng aking sasabihin ay base po sa aking mga karanasan. So, kung ready ka na, let's start! UCT ang 3 tips na gusto ko pong ibigay sa inyo. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay nag-aaral ng Korean, para maintindihan mo ng mabuti ang sasabihin ko ngayon, isipin mo, yung Korean language ay parang jowa mo. Pagka may jowa ka, bibigyan mo ng oras, iingatan mo, papahalagan mo. Ganun din ang Korean language. Okay? So, ang first tip na gusto ko pong sabihin sa inyo ay ang you understand. Kailangan mong intindihin. Marami po kasi nagsasabi sa akin, Sir, paano ko po ba pwede ma-memorize yung mga Korean characters, yung mga vocabularies, yung mga expression? Pasensya na po, hindi po yan minememorize. Totoo po, kasi pagka minemorize mo, darating ang araw na makakalimutan mo rin kung paano ka kinalimutan. Char. Pero, hindi ko po ina-advise na i-memorize. Kasi, instead of memorizing, mas matimbang at mas epektibo kung iintindihin mo. Halimbawa, ang Korean character po kasi ay gawa po sa Chinese character. So, bigyan kita ng isang halimbawa. Hak, meron po tayong ganong Korean character. And this can be haksen, hakyo, hakpi. Ang hak po ay nagsasabi ng education. So, from one character, ang dami mo nang natutunang mga ibang mga vocabularies. So, all you have to do is understand. Ganon din po sa mga sentence, sa mga grammar. Pagka naintindihan mo na ang pattern, ang mga particles, you don't have to memorize everything. As long as you understand, maintindihan mo na kung paano po mag-form ng mga sentences. Pangalawa naman, C stands for continuous. Kasi nga, jowa mo. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi yung sa umpisa ka lang excited. Hindi lang sa umpisa ka lang nag-e-effort. Dapat simula umpisa, tuloy-tuloy, sasamahan mo siya. Ganun din po sa pag-aaral ng Korean language. Madalas po kasi sa mga nagiging estudyante ko, pagka nag-open po ako ng free Korean class, ay meron po kaming basic, intermediate, at advanced. Pagka basic, ang dami-dami kong mga estudyante. Excited silang lahat. At talagang ang sipag nila mag-aral. Pero alam niyo, pagka dumating na ng intermediate, ng advanced, halos mahigit kalahati po ang nawawala sa kanila. Bakit? Kasi hindi po sila nagiging continuous. Ewan ko po kung ano po yung dahilan. Siguro, baka may nahanap na silang mas matimbang. O kaya naman, wala na silang gana sa akin. O kaya naman, may nakita na silang iba. Char. So, isipin ninyo, jowa nyo. Kaya nung umpisa pa lang, dapat sigurado ka. Bago magawin ng isang bagay, tanongin mo yung sarili mo. Sure ka ba dyan? Curious ko lang, kaya sinubukan mo. Hindi dapat ganun. Kung talagang pursigido ka at desidido ka na pag-aralan yung isang bagay, dapat continuous. Ngayon, ang tanong, Sir, paano yan? Hindi ko po nagagawa ng continuous. So, this is my 3rd tip. Ang T po ay, ibig sabihin, stands for together. Sa bawat na bagay na ginagawa po natin ay kailangan meron kang kasama. Meron kang kasama na mag-aral. Hindi kasama na makipagchismisan, makipagmantesan, hindi po yun ang kasama na yun. Ang kasama na pwedeng mag-motivate sa'yo. Ang kasama na pwedeng sumama sa'yo pagka ikaw ay tinatamad. Pagka ikaw ay nawawalan ng gana, ay pwede ganyang i-push na gawin ang isang bagay
para maipagpatuloy mo ng tuloy-tuloy. So, sa ating Korean class, sa mga tinuturuan ko mga estudyante, ay hindi lang po ako nagtuturo sa kanila, kundi ginagabayan ko po sila hanggang sa marating po nila yung kanilang mga goal. So, paano po ba natin magagawa ang UCT? Stands for Understand, Continuous, and Together. Ito mga chinggo, meron po ako napakagandang tip para po sa inyo lahat. Ako po ay laging nagbubukas ng libreng Korean class at currently, right now, ay ongoing po ang ating free Korean class with Joshua Cho, Batch 10. Dito po ay tuturuan ko po kayo mula basic, intermediate, advanced. Bibigyan kita ng mga reviewers, bibigyan kita ng mga activities, mga textbook, i-check natin yung mga ginagawa ninyo, i-monitor ko po kayo kung nakakasunod ka ba o hindi. At bibigyan pa kita ng feedbacks kung meron ka mga katanungan. At ito po ay meron pang consultation kung meron ka mga bagay na gusto mong malaman sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Kaya mga chinggo, alalahanin po ninyo ang 3 tips na binigay ko po sa inyo at huwag niyo pong kalimutan na andito po ako na lagi pong handang tumulong at gabayan lahat kayo tungo sa inyong mga goal. Focus lang sa goal. Sa inyong mga goal para magawa po ninyo or ma-master po ninyo ang Korean language. Everyone, thank you for watching. At kung meron po kayong mga feedbacks, meron po kayong mga questions, feel free to comment down below. And I'm very happy to answer all of your questions. Hindi ko mapasasabi na lahat-lahat ay agad-agad ko magagawa, but one thing I'm sure is babasahin ko po isa-isa. Everyone, thank you so much for watching our video, and kung meron pa kayong gustong next content ay i-comment nyo rin po sa ating comment section. 감사합니다 mga 친구, and 사랑해요!